ang title po ng aking exhortation tonight is Spiritual Cardio. Narinig niyo na po ba ito? Ang spiritual cardio, ako lang po nag-invento niya. So hindi niyo pa naririnig kailan ko sa ko. Inimbento ko lang. Kasi naisip ko, kung yung physical meron tayong cardio, tama, may cardio exercises tayo that allow us to more or less engage in long distance and long-term exercises and work. Dapat yung spiritual may ganun din, tama po ba? Yeah. Dapat yung mga Kristiyano matindi ang spiritual cardio so that we can work long-term sa paglilingkod sa ating Panginoon. So basahin po natin yung Psalms chapter 37 verses 4 and 5. I think, dito ko lang po reflex to. Huwag niyong ipagsasabi. Or yung ipagsasabi, mga kapatid. But this is, who knows Psalms 37, 4 and 5? This is one of my favorite verses actually. Sino ko nakapabisado nito? Ako lang? Yan, si Brother Nestor, nahiya kayo, tas yung kamay. Bisaduhin po din ito, napakagandang verse po nito. No? Pero marami rin naliligaw dito sa verse na ito. Maraming naliligaw. So let's read bago tayo manalangin. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. I would like to invite you to bow down and let's pray. Nakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa buhay, mga kapatid na narito. Salamat dakilang Ama sa dinala ko ng pagpapirito, Panginoon, ng may kalakasan na mayroong pagnanais na makapili ang aming mga kasama at mga kapatid sa pananampalataya. At higit sa lahat, Panginoon, marinig ang mga salita ng Diyos upang ang aming spiritual cardio, Father Lord God, ay lalo pang lumakas at tulungan mo kami humayo, magpatuloy sa kabila ng mabibigat na challenges na papasukin namin bunga ng aming pananampalataya. Help us, Lord, to strengthen our faith and strengthen our cardio, spiritual cardio, upang kami ay magpatuloy ng paglilingkod sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa at hinihiling ko, Panginoon, linisin mo kami sa mga magitan ng dugo ng iyong anak at aming Panginoon Jesucristo at hayaan mo, Panginoon, na tanging ang salita mo lamang ang siya mamutawi sa ating mga labi, Panginoon, at tanggapin ng mga pusong mataba, Panginoon, upang ang iyong mga salita ay tumubo, mamunga, at lumpo, anim na po, 100, Panginoon. Hayaan mo, Lord, Takataong ito, our faith may be challenged, Father Lord God, sa paglilingkod sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Alam niyo po, minsan narinig ko sinabi, ginamit yung Psalms 37 verse 4 specifically. Sabi, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. In one reading, and in simple reading, parang sinasabi nito, ibibigay ng Panginoon ang gustuhin mo. But you have to understand the concept of the word desire, or delight, mga kapatid. Yung delight kasi, ang equivalent niyan sa other English term, synonym niyan ay to have pleasure. No? So, ibig sabihin, to have pleasure in the Lord. Masiyahan ka sa Panginoon. Magala ka sa Panginoon. Doon lamang niya ibibigay yung desires. But tatandaan natin, not because you think about it, not because you love it, not because you wanted it, the Lord will give it to you. Mali po yun. Ang ibig sabihin po nito, delight yourself in the Lord, tapos yung desire mo must be aligned with God. If your desires are not aligned with God, therefore you're not delighting in the Lord. So wag po natin sabihin at gamitin yung teksto para sabihin, ibibigay ng Panginoon kung ano man ang gusto mo. Tatandaan po natin yung condition, delight yourself in the Lord. Dapat masaya ka sa Panginoon. Paano papakita yung kagalakan mo para sa Panginoon? Tuturo ako ng mentoring ngayon ilang Tuesdays na. And I think yung nasa mentoring ko, alam nila ang dalawang requirement na nais ko na lagi kong hinihingi para sa mga mentors, para magtagumpay sa pagiging mentors. What is that? One, read the Word of God. Delighting in the Lord is knowing the Lord, mga kapatid.
Kilalanin mo yung Panginoon na iyong pinananampalatayanan. And that is one way to let the Lord know, Lord, I delight in you. Nasisiyahan akong makilala ka. Nasisiyahan akong makita ka. Nasisiyahan akong marinig ang mga salita mo. If you don't have that heart, mga kapatid, you don't have the desire for the Lord. He will not give it to you. The second item is prayer. Very simple, mga bro. Mga bagay, tawag natin sa ministry, the tools of the ministry is prayer and reading the Word. Tama? That's for value number 8. Nakapatid sa mentoring. Yung dalawa na yun, napakahalagang instrumento. So, ano ang sukatan ng mga mananampalataya para sabihin, you are delighting in the Lord. How can you say you're delighting in the Lord if you don't want to talk to Him? Siguro, naiintindihan natin, mga kapatid, ano? Kapag medyo ayaw kong kausapin ng isang tao, hindi siya nasisiyang kausapin ako. Tama po ba? Yes. Yes? Ganun din sa Panginoon. If you don't want to read the Word of God, if you don't want to listen to Him by His Word, you don't want to talk to Him by prayer, you don't have a delight on the Lord. You're not delighting on the Lord, man. Kasi pag gusto mong makapiling, gusto mong makilala yung Diyos, babasahin mo yung kanyang salita. I think lahat ng dumaan sa akin sa mentoring, alam niyo, dapat ang tanungan natin ngayon ganito, asang chapter ka na ng Bible. So, tatanin ko yung lahat. Simple, very elementary ito sa mga mananampalataya, mga kapatid. Anong chapter ka na ng Bible? Ilang beses na ngayon taon. Okay. One time, I was invited by a group of young people. In one word, isang salita sa akin sa kanila, ano yung napakasarap makakilala kapag bata ka pa. Makilala mo Panginoon bata ka pa. Bakit marami kang panahon pang magagamit para maglingkod sa Diyos. Amen? Amen. Now, paano ako mapaglilingkod na hindi yung Panginoon? If you know Him, know your God. But the question there, mga kapatid, kailan at paano mo makikilala ang Panginoon if you're not delighting in His Word? Hindi mo siya makikilala. Hindi mo siya makikilala, nakaupo ka lang dyan. Dumadalo ka lang ng fellowship. Nakikinig ka lang, pero wala kang ginagawa para sa sarili mong pag-unlad bilang mananampalataya. You're dead. Read the Word, mga kapatid. Basahin mo ang salita ng Panginoon at manalangin ka on a regular basis. Si Daniel, patapos niyang marinig yung utos ni Nebuchadnezzar na bawal manalangin sa ibang Diyos, hindi niya tinigil yung 3 beses ng pananalangin araw-araw na kaharap yung bintana niya sa Jerusalem. Hindi naman basis and standard yung kay Daniel, mga kapatid. Some of you may have been praying more than once a day. I think you remember Thessalonians, pray without ceasing. Tama po ba? Minsan paano nakakapanalangin without ceasing? Ako, ang aking pagkaunawa ganito. When the Lord through Paul said, pray without ceasing, ang ibig sabihin doon, I am listening without ceasing. Pag sinabi ng Panginoon, manalangin kang walang patid, sinasabi niya rin sa iyo, nakikinig akong walang patid. Amen. Just talk to the Lord, mga kapatid. Kausapin mo Panginoon sa panalangin. And believe me, your spiritual cardio will be strengthened. So tingnan po natin. Sabi po rito, spiritual fitness bridges the gap between your inner condition and your outer impact. So tanungin natin yung sarili natin. What has been our impact as believers of Jesus Christ? Ano na yung nangyari? We're not counting our successes because that's not, hindi ang bahagi ng ating pag-aaral ngayon. No? Pero ang tanong dyan, paano ka magkakaroon ng
magandang impact sa community of Christians if your inner cardio is not strong. Kailangan yung kondisyon ng iyong espiritu at kaluluwa ay napakahusay upang magkaroon ka ng perfect impact doon sa community ng mananampalataya. This should be a desire, mga kapatid, sa ating lahat na nagnanais na maglingkod sa Panginoon. Spiritual fitness requires conditioning of the soul. How do you do that? You go back to the basic of things. 1, pray regularly. And 2, read the Bible extensively. Huwag kayong masawa. Yung iba nakabasa na siguro isang beses ng banal na kasulatan. Sino nakabasa ng isang beses ng banal na kasulatan? Simula na naging mananampalataya. Isa, yung iba. Dalawa. Ganyung taon ito, ilang beses yun na nabasa yung Bible. Isa. Okay, thank you very much. Let's read it. Let's make it a habit. Let's make it an enjoyable part of our daily lives, mga bro. Read the Word of God. Your soul should be so conditioned that you cannot experience this, mga bro. I don't believe in this one, mga kapatid. Hindi ako naniniwala ang mga mananampalataya nagbe-burn out. Nagbe-burn out ka lang kapag sprinter ka. Kristiyanong sprinter. Pero pag Kristiyanong marathoner ka, hindi ka nagbe-burn out. Because you can travel spiritually on a long distance, mga kapatid. Kaya ng spiritual cardio mo. Malakas ang spiritual cardio. So you can serve the Lord longer periods of time. Sino po yung mga unang nakakilala sa Panginoon taas sa kamay? Yung 1945 ka nakakilala. Wala. Sorry. Wala. Sorry. Wala ba? Ano ba yung pinaka? Pero yan, may kakabagsi nila. Ha? Panahon na hapon? Baka Japanese ito. Ako sa pananampalataya, was born 1987 in faith. Bilangin niyo kung ilang taon na ngayon. Ngayon ka na lahigit. 39. Wala? 39 years ng pananampalataya. Ay, hindi ko pinagmamalaki. Sa buong panahon na yan, malakas yung cardio ko. There was a time, bagsak yung aking cardio. I think you know that. Kwento ko na sa inyo yan. Kung si Nebuchadnezzar meron 7 taong walang Diyos, ako 8. Ha? So hindi ka nagbe-burn out. Kaya paliwanag natin, bakit ka nagbe-burn out? Bilang mananampalataya. Pangalawa, hindi ka nag-aampalaya. Di ba? Sa nag-aampalaya eh. Bitter gourd, sabi nila sa Ingles. No? Hindi ka nagkakampalaya. Ano yung ibig sabihin hindi nagkakampalaya? Nakikita mo yung ibang mga kasama mo. Namamayagpag sa kanilang pananampalataya. Gamit na gamit sa ministry. And you say, bakit siya? Ako minsan tinitingnan ko, sige, mas maganda, minsan maganda rin yung magkakampalaya, di ba? Bakit? Nakakahamon mo yung sarili mo. Correct? Bakit siya kaya nyo? Bakit ako hindi? Mas mabuti rin siguro minsan na ampalaya ka ng konti. Pangatlo, ano yung hindi mo gagawin? You don't seek selfish personal recognition. You just do it because you wanted to do it for the Lord. Amen? Ang grupo naman natin, we do not fail actually to recognize people whom we see and we observe na talaga namang naglilingkod sa Diyos na tapat. We don't necessarily forget that, mga kapatid. Pinupuri pa rin, pero we don't want to live on the praises of men. Amen? Ayaw mo, kada meron kang magagawa, pupurihin ka. Believe me, if that happens to you and you expect that people praise you because you did something good, because you accomplished something, believe me, that would be the measure of your success. And soon enough, when people do not recognize what you have done, you will burn out. Magbe-burn out ka.
if you expect people to appreciate you, you will burn out. So ang hamon ko sa inyo, would you like to burn out? Would you like to be burned out? Siguro naman wala dito sa atin ang kahit na isa sabi, gusto ko ma-burn out na ako eh. Tama? Kung ako'y bata-bata pa, meron akong 3 tawag sa akin. Born again. Mga burn again. Ang mga born against. Diba? Alin kayo sa 3? Born again, burn again, o born against? Kapatid. Titingnan po natin yung ating spiritual card. So, paano po natin i-improve yung ating spiritual card? Okay? Hindi ako mahusay sa exercise, no? Pero tingnan po natin yung sinasabi ng delight yourself in the Lord. How can this help us improve our spiritual cardio? First, check your motives, mga kapatid. Tingnan mo yung motibo mo, bakit ka narito. Tingnan mo yung motibo mo, bakit ka naglilingkod sa Diyos. Are you here because you wanted to be recognized? So ito, bihira kami magbigay ng certificate dito. Kung ako nga tatanungin, wala na dapat certificate dito eh. Ano po? Ayan po, babalik yung mga leaders. Ibigyan natin ng certificates yung mga ganito. Di ba? I-remember, nung nasa premier pa tayo, may mga certificate. Meron pa tayong, wow! Sabi sa bagay, ako'y teacher ng 37 taon, 38 actually, mas matanda ng 1 taon kasi yung aking pananampalataya sa pagtuturo ko. 38 years ako nagtuturo. Most of the time, you reward the students with some particular sense of appreciation. Well, hindi naman masama yun sa ating pananampalataya. Pero, kung yun lamang yung dahilan, bakit tayo narito naglilingkod sa Panginoon para makita natin yung pangalan natin, ibinubuyan niya, dahil sa ating accomplishments, you have to stop. Stop. Why? You're not serving the Lord. You're serving yourself. Sometimes, accomplishments are deceiving, mga kapatid. No? Kapag ikaw ay pinagtatagumpayan ng Panginoon, ang akala mo naglilingkod ka pa sa Panginoon. Pero over time, you have to look at the mirror. Sabi ng ni Pablo, meron tumitingin sa salamin. Pagtalikod, kalimutan na kung ang itsura niya sa salamin. Look at the mirror, remember who you saw in the mirror, and ask God, Lord, ikaw pa ba yung una? Ikaw pa ba yung pinaglilingkuran ko? O ako na yung pinaglilingkuran ko? Pag po kayo masaktan. Kasi sa mga mananampalataya, we have to learn na palagi natin i-evaluate yung ating paglilingkod sa Panginoon. Bakit po? Sapagkat nakadala po yan. Kapag ikaw ay pinararanas ng Panginoon ng mga pagsubok at nananagumpay ka sa mga pagsubok, ang sinasabi mo, matatag ako. That's you. The question is, where is God there? Nasa ng Diyos. Aling work out to check your motives, mga bro? One, ano ba yung nakapagbibigay sa iyo ng kagalakan sa ministeryo? Sipin po ninyo, ano nakapagbibigay ng kagalakan sa inyo kapag nasa ministeryo kayo? Naisip nila? O sige, mag-presentation tayo na. Naisip nila? Kasi napakahirap kong i-delineate, mga kapatid, nung ako'y naglilingkod sa Diyos o naglilingkod ako sa sarili ko. Na ang gusto ko'y kapapurihan at kaluwalhatian ng Diyos o kapurihan o kaluwalhatian ko, mga kapatid. But remember this, you're sinning if you remove the glory of God and you get it for yourself. Yan yung isang bagay na hindi natin gagawin, mga kapatid. Yung tanggalin ang kaluwalhatian sa Diyos. Why? Paano mo tinatanggal? When you're victorious, you consider your own. Dahil sa akin, kaya nagtagumpay ito. Dahil sa pagkilos ko, pagkilos namin, kaya nagtagumpay ito. If that is the way you think about what you do in the ministry, think again.
Isip ka ulit, Lord, help me evaluate who I really am in the context of my service to you. Ito pala magiging totoo sa Panginoon. Ano yung goal natin? Fitness goal. Fitness goal mo? Immunity from burnout. So, tingnan niyo yung katabi niyo. Mukhang burn na ba yan? Kulay burn na po. Kulay burn na. Hindi naman pala mukhang burn eh. Kulay burn lang. Okay na tayo kulay burn. Ano? Takad ng lakad, natakbo ng takbo. Pero yung burn na talaga, teka muna. Diba? But look at yourself mamaya. Pagdating mo sa bahay, bago kayo matulog, manalangin, tanungin niyo sa sarili niyo, tanungin niyo Panginoon, Lord, am I serving you the way I should serve you? Tinatanong po ba ninyo yan kapag kayo lumalapit sa Panginoon? Ako, honestly po, tinatanong ko sa Panginoon, Lord, yung bang paglilingkod ko sa iyo, tamang paglilingkod? Kasi sabi ni Pablo, baka ako yung nagtuturo, pero ako rin yung nawawalan pagdating ng panahon. And I don't want that to happen, mga kapatid. Pero mawawala yan kapag inaangkin mo sa'yo. Nag-burn out ka kasi ine-expect mo yung tagumpay ay dahil sa'yo. Tatandaan natin, ang sabi ni Pablo, si Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Subalit ang Diyos ang nagpaunga. Our victories are not our own doing. Ano? It's the Lord's. Kanya yung tagumpay. Sa Kanya galing yung tagumpay. Hindi sa iyo, hindi sa akin. Kahit gaano tayo kahusay, kahit gaano karami yung resources natin, there is success of our ministry does not depend on us. It depends on the goodness of the Lord. It's a privilege, mga kapatid. Amen. Pribilehiyo ang paglago. At ang paglago na yan, ibinibigay ng Diyos sapagkat nakikita niya kapag kang naglilingkod sa Kanya. Amen. Let's look at ourselves and test our faith, mga kapatid. We might have been around for a long time already. But are we truly serving the Lord? Or are we just serving ourselves? Yan. Okay. Pasensya na. Imagine ko kasi si tsura ni Vic heavy lifting. Ito naisip ko. Bakit? Let's look at the second item sa spiritual character improvement. Sabi, He will give you the desires of your heart. Align your will. Ask yourself, is this what you're doing right now? Is that the right ministry for you? Ano yung ginagawa ko ngayon? Ako may hamon ako sa mga sa mga binibigyan ng responsibilidad, no? Ay mga coordinators, zone coordinators, ang titindi ng responsibilidad din ngayon, di ba? Pero nakakatawa ka natin sila nakatras eh. Bakit? Ang punto kasi ganito. If you accept a challenge, but that challenge is your comfort zone, that's not good, kapatid. Kapag tinanggap mo yun kasi, ay, alam ko itong gawin eh. Sisiw lang sa akin. Tandaan mo walang growth yan. Dapat yung tinatanggap mo, kung ministeryo man lang yan, ay yung ministeryo hahamunin ka kasi hindi mo alam kung paano gawin. Para ano? Para umasa ka sa Panginoon. Pero kung nakakapit, kaya mo to, you don't need the Lord for that. Mga kapatid, ang kailangan mo lang sarili mo. So accept ministries and challenges beyond your comfort zone. Why? Because only then, tsaka ka matututo at lalago pa. So that you can experience the privilege of growing abroad. So what's the word out? Let God reshape what you want. It's not what you want na kailangan, mga kapatid. Yun ang ibig sabihin, delight, He will give you the desire of your heart. Kapag ang kagustuhan mo ay maglingkod sa Panginoon, tatandaan natin, kung yan ang nasa puso mo, ibibigay yan ng Diyos. Amen.
Have you prayed for that, mga bro? Lord, gamitin mo po ako. Pero bata pa ako, Lord. 54 pa lang ako. Bata pa. Ang matanda kasi 150. Di ba, Bro Ben? 150 ang matanda eh. Tingnan po natin. Let that reshape what you want. It's not what you want, but it should be God's want that will build your want later on. Gustuhin mo yung gusto ng Diyos. That's delighting in the Lord, mga bro. Pag ginusto mo yung kagustuhan ng Diyos, delighting in the Lord. Ano yung fitness goal mo? Clear calling. Tama ba yan? Tama ba yung ministeryo hawak mo ngayon? O baka lang masaya ka dyan? Hindi minsan kasi may ampano ka natin kasi masaya ako sa ministry, kasi masaya ako sa fellowship, kasi masaya ako dito sa aking ginagawa. Hindi yun ang ampano ka natin, mga bro. Parating ang pagkakataon, hindi ka masaya, pero hindi nakasalalay sa saya mo yung ministeryo, kundi nakasalalay sa kabutihan ng Diyos. Amen? Amen. Nakasalalay sa kabutihan ng Diyos. That's the basis of your calling. Am I called here? Think again. Dito ba ako tinawag ng Panginoon? Mag-isip kayo ulit. Nakakatuwa yung population natin sa men's ministry. May mga bata. Ito, mga bata. Dito. Teka muna. Yung mga unang pinanganak. Bawal dito sabihin yung ano na yun, salitang kakaiba, di ba? Hindi na sinasabi, mga matatanda, wow, teka muna. Wala ditong matatanda, mga bro. Ano meron dito? Mga unang, kasi matagal na. Matagal na yung unang pinanganak eh. Di ba? Pero, whether you're young or you're old na, dahil ko sinabi, si Bro Ricky nandito. Natutuwa ko sa mamang ito. Nung linggo, 2 beses kong nakita dito sa Diyos. Sabi ko, umuwi na yata ito, bumalik ka. Bumalik ka ba? Yeah. Sabi ko, Lord, parang meron ako nakikita. Parang kahit may sakit ito, ay gusto niyang tumanap para sa'yo. Amen. May sakit yan mama na yan. Kita mo, may patchit dito. Nagda-dialysis ko ng 3 beses sa loob ng 1 linggo. Sabi ko, hamunin ko nga ito, pag-hosting ko siya ngayong araw. See, mga kapatid, is that your calling? Yan ba yung calling ninyo? Kasi kung hindi yung calling ninyo, na kayo magagawa, bro. Sooner or later, they don't like it anymore. Kasi hindi mo siya calling. Asan ang calling mo? Yung bang ministeryo mo ngayon? O baka sa iba ka dapat? Kaya ako normally, pag mayroon inaalok sa akin na responsibility, tinitingnan ko, kaya ko ba ito? Pag naisip mo kaya ko, parang ayoko na, kaya ko naman pala eh. Walang challenge, mga kapatid. I will never grow. Hindi ako mag-grow. So, may challenge. Eh, paano kayo, Jerry, pag nabigo ka? Teka muna, hindi naman ako yun eh. Amen? Hindi naman ako yung dahilan ng success eh. Diyos naman eh. Yes. Ang mahalaga, I'm working for the truth. Yun yung mahalaga dapat sa atin. Kanino tayo tumatrabaho at kumikilos? Are you working for me? Pagkasama kita? Group 1, are you working for me? Hindi na tayo nagkikita eh. Diba? Kasi naghiwalay-walay na kayong lahat. Yan, natutuwa ako kasi nakikita ko yung challenge. Ako ba lang pag ay napakalaking challenge dito talaga. Tinanggap yung challenge nito. And I think you will grow. And I am praying every night and every morning, believe me mga kapatid, I'm praying for you. Amen. That
bigyan kayo ng aggressive spirit and faith ng Panginoon as you continue to do and pursue yung responsibility na ibinigay sa inyo ng ministeryo. Yan. Medyo tumanda na ng konti. Pit, tingin ka dito, bro. Medyo may edad na. Commit your way to the Lord. Commit your way to the Lord. Ibig sabihin niya, relinquish control of results. Are you there thinking, dapat magtagumpay ako? Ito ba kaya? Yun ba iniisip nyo, dapat magtagumpay ako? Ito, gagawin ko lahat para magtagumpay. Okay. Probably, the Lord will give you success. Probably. But remember this, you will not be happy for that because of that. Why? Because you serve yourself and not the Lord. Tignan nyo maigi. Hindi sa atin yung resulta. Sa Panginoon yan. Anong workout niyo? Tanggalin yan. Yung nakasalalay sa akin yung tagumpay nito. Alam mo bakit? Ang mananampalatayang hindi niya inaangkin yung tagumpay, hindi takot mabigo. Hindi siya takot na sabihin, ay, si Kuya Jerry hindi nagtagumpay. Ako po, kung nagbibro, hindi ko inisip yung pagtatagumpay eh. Why? Pag inisip ko yung pagtatagumpay, dapat ako yung Diyos. Kapag inisip ko yung pagtatagumpay, parang naisip ko, tinatanggalan ko ng pagiging Diyos yung Diyos at gusto kong maging Diyos. You wanted to be God's. Think that way. Think that way. Tanggalin po natin yan, hindi natin burden yan. Ito yung sinasabi ko pag nagsishare ng salvation, ng gospel. No? Karaniwan yung mga nagsishare ng gospel, pinaburden nila yung sarili nila kasi yung tao hindi kuminala sa Diyos. Kaya sabi ko sa group 1, 3 lang yan, isa lang yan sa 3. Ha? Una, hindi probably dahil sa'yo. Pangalawa, hindi siguro sa panahon ito. It's not time yet. Ang atlete pinagmasakit. Hindi. Baka hindi tinawag ng Panginoon. Since you don't know that, you don't know any of the free, just do it. So, tayo ng suot ng Nike, hindi nyo alam kung ibig sabihin ng just do it. Gawin mo, walang mo, huwag mo lang isipin ang todo, gawin mo na lang. That's what the Lord wanted. Why? That shows the Lord that we trust Him, not trust our abilities. Alam ko, marami tayong mga kakayahan. No? Marami tayong mga kakayahan. Pero kapag tinanggap lang natin yung trabaho, yung responsibilidad, yung pribileyo ng paglilingkod sa Panginoon, dahil nakapantay doon sa ating kakayahan, believe me, you will never grow. Nanatili ka dyan, sooner or later sasabihin mo, yung na dito, wala namang bago. And that's what you're going to do later on. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 3:6, nabanggit ko na kanina, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Who gave you the success? Not you. Not your abilities, not your skills, not your talent, not your time, not your effort. It's the Lord! Amen. Ang Diyos ang magbibigay ng katagumpayan sa'yo so that you cannot own it. Success comes from the Lord, not from us. Kahit na anong puyat natin, kahit na anong sipak natin, kapag ang iniisip natin kailangan akong magtagumpay dito, hindi to sales. Alright? Hindi to sales, mga bro, ha? Ito po'y pananampalataya, mga kapatid. And if it is going to be freedom from performance anxiety. Sino ang takot mabigo? Taas ang kamay? Apo. Ang bihil. Takot mabigo dito sa mga katatayan. That's nice. Huwag kang matakot mabigo. Huwag kang takot mabigo, kapatid. A lot of people have been serving the Lord for a long time and they have experienced a lot of failures already. And yet they still continue serving the Lord. You know,
Yung failures na nararanasan natin, yung kabiguan dumarating sa atin, dapat yung nagmo-motivate sa atin to continue. Why? Because we wanted to find one day the Lord will give us success. Isang araw, makita mo na, pinagtagumpay na pala ako ng Panginoon. But still, success is sorry bro, talagang bumuti na yung buhok. Sabi sa Jeremiah 18:6b, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand. Pag ayaw ng Panginoon ng hugis mo, tutulugin ka ulit at ihuhugis ka ulit. That's what the potters do, correct? Ayaw ng Panginoon sa hugis mo ngayon, hindi niya gusto yung hugis mo, babaguhin niya yan. At dadahan ka sa mabibigat na pagsubok sa buhay. Pero pag nakalabas ka din ng maayos, you are a new path. Bagong pasok ka, bagong kakayan ka, bagong sisiglan ka para sa gawain ng Panginoon. That's what the Lord wanted to do to you, mga kapatid. He is the potter, we're just the clays. Tatandaan mo natin, we are the tools, we're not the craftsmen. Tool lang tayo. Gagamitin tayo. Tanggapin natin yan. That's our privilege to be used. Hindi po yan karapatan. Pribilehiyo pong ibinibigay ng Diyos yan sa inyong lahat. So if you're not have decided yet, sabihin nyo, ay, tanda na ako, ay, masyado akong bata. Ako sinasabi sa mga bata ka, kabuti, mahabang panahon pa ang paglilingkod mo sa Panginoon. Doon sa mga naon ng pinananaman, gusto kong sabihin, age doesn't matter. Amen? Amen. Hindi ka naman gumagapang. Pero baka nakita rito gumagapang papasok, di ba? Wala pa, di ba? Pwede pa kayong tumayo. Ibig sabihin, pwede pa kayong lumakad, pwede pa kayong umayo. Ano ginagawa nyo? Natutuwa ako doon sa mga zones, kumikilos. Pero nalulungkot din ako doon sa ibang mga kapatiran na nakikitingin lang sa GC. Sorry bro ha, sorry mga kapatid. Matabil ang dila ko. Pero mahal ko kayo eh. We have to work. It's a privilege. Privilege trumabaho. Huwag mo sabihin, hindi ko kaya yan. When you pray to the Lord, you don't want to look at your resources. Otherwise, you're telling to the Lord, hindi mo kaya gawin to kasi wala akong resources eh. Ano sabi ni Jeremiah? Ang bihira-bili. Nangyari. Diba? Next. Kapag, truth or trust also in Him and He will depend on His strength. Doon ka sa kalakasan ng Panginoon, huwag yung kalakasan. Doon ka sa kaya ng Panginoon, huwag yung kaya mo. When I'm reading about praying, mga kapatid, ang sabi ng nabasa ko, when you pray, don't look at your resources. Minsan may panalangin akong ganito, Lord, kailangan po namin ng ganito. Pero pag titignan ko yung source ng income, wala namang panggagalingan. You know? That's looking at your resources. That's not trusting the Lord. Sometimes hindi mo alam kung paano gagawin, pero alam ng Diyos. Amen? Sometimes sinasabi mo, wala akong panahon. Ang tanong doon ganito, nilaan mo na ba? May trabaho ko, Kuya Jerry. Ano gusto pa namin natin? Gusto niyo simulan na natin ngayon. Ano gusto pa namin natin mga bro? Lord, tanggalan mo nga ito ng trabaho. One time, may lumapit sa akin, kinausap ko, bro, di ka umaarte. Gusto niyo may trabaho ko. Bro, yung trabaho galing sa Diyos. Amen? Yes.
Yung trabaho galing sa Diyos, binigay sa iyo para pagpalain ka. Magiging dahilan para hindi ka maglingkod sa Diyos. Pambihira ka noon. Mag-isip ka na ngayon, tatay. Malapit na dumating ang Panginoon, uupo-upo ka pa rin dyan. So, di masasaktan kayo ngayon, mga kapatid, pero isipin yan mamayang gabi pag matutulog na kayo. Can you actually pray and say, Lord, abutan mo sana akong naglilingkod sa'yo? Amen. Believe me, my prayer is this. Lord, pag nag-rapture ka, abutan mo kung nagtuturo ng salita ko. It's a life given by God. It's a life to be given up to God. What are you doing with your lives, mga bro? Jobs, our jobs, yes, we love that. That's a source of our family's income. Sa mga Kristiyano, hindi tayo mabubuhay habang doon sa trabaho natin, tama? Nabubuhay tayo para sa Diyos. Amen. Pag nakasamin, umiiyak at tatanggalin mo pa. Para magpunas ng luha. Step into the service opportunities. Yan ang sinasabi natin. Anong ginagawa mo ngayon? Anong ministeryo mo ngayon? Ay, membro ka lang men's ministry. Hindi ko ministeryo yun. Membro ka lang. Dito ministry. Dahil nakamembro ka dito. Hindi ministeryo yan. Dapat may gawin ka para sa Panginoon. Ito yung sinasabi ko kanina. Don't step. If you step into service opportunity, don't step into responsibility where you are comfortable. Pag komportable ka dyan, wala ka dyan matututunan, kapatid. Kahit na anong ministry kalagyan ninyo, kung palagay nyo komportable na kayo, hanggang dun lang kayo. The Lord will not give you any growth at all. Kaya hamon ko sa lahat ng mga mentors eh. Bagamat nag-shift tayo ngayon sa hubs, yung mentors hindi pa rin nawawala ngayon. Mananatili pa rin. Ang tanong ko, how can you teach well if you don't know anything? Kaya tanong niyo sa sarili niyo, kaya niyo magturo? Anong ituturo mo kung wala kang alam? Gusto ko sabihin sa Panginoon, Lord, matanda na ako. Lord, hindi ko kaya maintindi. That's not true, mga kapatid. Hindi totoo yan. Pag nilaan mo yung panahon mo riyan, at hiningi mo yan sa Panginoon, Lord, nais kong matutunan ito, nais kong maunawaan ito, sapagkat gusto kong gamitin mo ko ng makapangyarihan sa iyong kaharian, sa iyong upasan, He will give it to you. Because that is the delight of your heart. Ibibigay yan ng Panginoon. Pag sinabi mo, wala akong panahon, kasi hindi mo talaga iniisip aling panahon ang ibibigay mo sa Diyos. May sakit ako, kuya. Hindi mo kasi sinasabi sa sarili mo, kahit meron akong karamdaman, magbibigay ako ng panahon sa Diyos. May trabaho ka 6 days a week, pero hindi mo iniisip, kailan ko ba ibibigay ng araw para sa Diyos? Hindi man humihingi yung Diyos ng 24 oras eh. Just a fraction of our time. Ano matutuwa ko yung nasa mentoring ko? Ilan yung piraso? 6. No? Si Rex. Rex pa Rex. Ano ba? Ano ba yan, bro? This is right. Saan ba nagaling si Rans? Parakundo. Si Bro Val. Ano nakakatuwa itong mamang nito galing ito sa paggagwardya eh. Ang labas niya sa paggagwardya, pasado na 5 na. Nagsisimula kami ngayon ng mentoring 5 o'clock in the afternoon para makadalawa kung core values man lang at di kami magtagal ng 20 taon dyan. Itong mamang ito nakakatuwa. Kahit alam niyang mahuhuli siya, tumarating siya.
Minsan, tinatamad din ako mag-mentor, alam mo ba? Pero kung naisip ko si Bar, kung naisip ko itong mga ito, hindi nag-iintay ko eh. One time, naunahan nila ako eh. Pagdating ko rito, nandito na siya, sabi ko, hindi na kayo makauulit sa akin. Hindi ako pwede unahan. Kasi na makauna sa akin. Kasi na makauna sa akin eh. Well, ako po, alam na alam ninyo, wala na akong trabaho. Pero ito mismo yung hinihingi ko sa Panginoon, Lord, please, hindi na ako nagtatrabaho. Gamitin mo ako ng maigit sa iyong kaya. Amen. Matanda na ako mga kapatid. Mukha lang akong cute. No? Sabi nila kasi yung pagtanda daw, isip lang yun eh. Sa isip lang yan, mga bro. Tanda na ako, I'm 62, o may 63 na ako eh. Ba't yung sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto kong gawin 50. Wala na kayong lahat, narito ako. Naalala ko nung ako yung nasa Manila, sabi ng mga kumpare ko, mga kumpare ko, hindi mga Kristiyano. Hindi ko alam bakit naging kumpare ko yung ganito. Anyway, one time na yun, ay, hindi na ako sa ano. Sabi ko, hindi ako nainom, yung sumama ko. Kami hindi inom ko gatas. Sila, ano yung sunmig lights. Ang gusto ko lang talaga, matikman ko yung kalderetang kambing kasi hindi na ako nakakatigam ng kalderetang kambing. So sumama ako. Sabi ng mga kaibigan ko, mga kumpare ko, alam mo, Pare Jerry, pag namatay ko, wala makikipag-meeting sa'yo. Okay naman, ipatay na kami, buhay ka ba eh. So, kapag ang pangarap ko maging 150, bago ka kunin ni Lord, wala na kami lahat. Pakisa ka na lang. Wala nang kakanta sa'yo ng hindi na umay papa. Anyway, so, sabi ni Jeremiah nung tinawag siya, Lord, hindi ako magsalita. Si Moses lang din. Lord, uutang-utang ako, cute lang ako, pero uutang-utang ako eh. Sabi ng Panginoon, nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong ina, pinili na kita. Kung isipin kung ano yung sasabihin mo, sapagkat ang Panginoon ang magbibigay yan sa iyo. Kaya sabi na, ganyan tayo lagi. Lord, bata pa ako. Lord, matanda na ako. Lord, may trabaho ako. Lord, pagod ang katawan ko. Sabi ng Panginoon, okay. Wala ka. Pero ngayon sinasabi sa iyo ng Panginoon, those things I gave you, binigay ko yun sa iyo. Hindi para maging hadlang sa pagsunod at paglilingkod mo sa akin, kundi para maging paraan. You know? Napakasarap na isipin na ikaw busy ka sa mga ginagawa mo, abala ka 8 oras araw-araw sa loob ng 6 na araw nagtatrabaho ka, and yet you find time for the Lord. Ano sabihin ng Panginoon? Well done, my good and faithful servant. Kaya nyo yan, mga bro. Huwag nyo sabihin sa akin, ikaw kasi Kuya Jerry, wala ka ng trabaho. Excuse me! Kung ako'y nagtatrabaho, mga kapatid, lahat ng responsibilidad ko sa church nasa gabi. You know, napatunayan ko ng yung kabutihan ng Diyos eh. Sabi ko, Lord, ayoko masagasaan yung mga gawain ko at responsibilidad ko sa church dahil ako'y nagtuturo. Ay gumawa nga ang Diyos ng paraan para hindi sagasaan. Nagkamali yung head ko na bigay sa akin ng schedule. Napakabuti ng Diyos, di ba? Nagkamali siya so that hindi nasagasaan yung mga responsibilidad ko sa ministeryo. Fitness goal mo. So the question, mga kapatid, can you finish the race? Ha? Can you finish the race? Sige. Ito kasing Christian marathon, mga kapatid, hindi pabilisan. Ha? Siguro, sa'yo man ka tumatakbo ng marathon dito. Okay, kailan di ba ako nakatakbo dyan? Yung tinakbuhan ko na yung asawa ko. Hindi marathon yung sprint yun, bro.
Yung nagmamarathon dito, sumasali sa 2K, 5K, ang bira yung 10K, ano? Ikaw kung kakayanin ko, ng 5K nga lang, 2.5. Tapos na si Jerry. Yung mga sumasali sa ganyan, hindi naman yan, ay, kailangan ko makunay, tama? Kundi makarating doon sa finish. That's the question here, mga kapatid. Hindi tayo nagmamadali, hindi tayo nagpapaligsahan dito kung sino mauna. Ang gusto natin, magkita-kita tayo lahat sa dulo. Amen? Amen. Sino gusto mo makita ako sa dulo? Pag nasa dulo na ako, mas cute ako. Sino gusto makakita sa inyo sa dulo? Gusto ko kayong makita sa dulo. Gusto namin kayong makita sa dulo. So you have to develop your spiritual culture. Develop your spiritual culture. We do marathon. We do not sprint. Christians are marathoners, not sprinters. We do not deserve and we do not aim for quick wins. We wanted a long-term na pagkilos at sa nakakatawa kapag kinuha ka ng Panginoon sa habang nagbiministeryo. Amen? Nakakatuwa yun. Kung sana tayo nabuti ng Panginoon na tumigil tayo ng relax na tayo. Ay, nagawa ko na yun dati pa eh. Okay na. Ano to ba ako? Nakaimpon ka na, pwede na. Hindi ko ito, ano, savings bank ka? Hindi ko savings account. Mga kapatid. Ano oras na ka? Bakit ka dito to 29? Sabi 24. Madali na ako. Oh! Ang bihira. Bakit kay bro? Bakit kay bro Eric? Tingnan mo, di ba? Bakit kay bro Eric yung ano eh? Dapat makita natin si bro Eric pag nag-retire na ito. Pag nag-retire ako, makita natin eh, mag-GG nito eh. Right, sabi, sa Hebrews 12:1 and 2, and let us run with endurance the race God has set before us. It's not your race, it's God's race. Where you guys are running. We do this by keeping an eye on our eyes on Jesus Christ. Remember Peter? Ito ni Pastor mula sa di ba? Sabi ni Pastor, tumingin kasi siya doon sa iba. Diba? Focus ka lang sa Panginoon. Huwag mo akong tingnan, kapatid. Pag ako tinignan mo, mawawala ka sa focus. Huwag kung tingnan yung kasama mo, mawawala ka sa focus. Huwag kung tingnan yung leaders, mawawala ka sa focus. Tingnan mo ang Panginoon. Amen. Sa Kanya ka lang tumingin. Pag tumingin ka sa kabila, may sabi, huwag kang tumingin sa don't go to the right, don't go to the left, go straight. Diretso ka lang sa Panginoon. Mahirap yan. Because the road towards salvation is narrow and dangerous. Kung ikaw ay nabubuhay nilabanan ng palataya na hindi man lang nakakaranas ng mga bibigat na pagsubok sa buhay mo, be worried. Matakot ka. Baka hindi ka talaga mananampalataya. No? Matakot ka. Yun, si Toto, wala dito. Wala si Bro dito. Sabi sa Galatians 6:9, this is a very wonderful verse. And let us not be weary in doing good. For in due season, we will reap the harvest. If, may condition yan, if we do not. May kasabihan sa Tagalog, di ba? Ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Pagkaya dito, if you continue running, however slow or however fast you run, you reach the end of the race. Maaaring mahuli ka. Amen? Maaaring mauna ka. What's significant is that we run and we don't stop. Run, don't stop. Run, don't stop. Run, don't stop. If you stop, you don't run. Tama? I think so. Tama.
tama naman. Pero probably, no, tama naman. If you stop, you don't naman. Because you stopped. Yeah? Pag huminto ka, tapos ka mga bagay sa iyo. So, you are not too young. Sino mga bata dito? Ilang taon yung pinakabata sa atin? May nakita ko, si Jonathan. Ilang taon na Jonathan? Ha? 7. 28. Ako, mas maganda yun. Alam ko sa inyo ng ilang paligo eh. Mga 5,000 mahigit na paligo. Sino masunod kay mas bata kaysa kay Jonathan? 27? 26? Ito, katabi ni ano? Ni... Si 28. Si Kuya Jude. Si June, ilan? 22. 22. Way back 19? 22 way back 19? Yan, tanong doon, ya. Way back 19. Tatandaan ko natin mga kapatid. You are not too young nor too old to enter and finish the race. Hindi ka napapabata. Hindi ka rin matanda. Sorry. Unang pinanganak. Pasensya na. Hindi ako nang hindi pa umanhin. Una kang pinanganak. Huwag mo sabihin, hindi ko na kaya. Hindi mo sabihin, batang-bata ako para dyan, Kuya Jay. Hindi po. Walang bata sa paglilingkod, walang matanda sa paglilingkod. Walang unang pinanganak sa paglilingkod. We should all finish the race. Who wants to finish the race? Okay, hindi ko mataas, hindi ko matapos. Hindi kayo matatapos sa race, mga kapatid. Okay? Dahil dyan, dahil itinaas niyo ang inyong mga kamay para tapusin ang race, ito ang sabi ng the kingdom leads you. Amen? Maraming salamat sa inyong sarap lang. I leave you with our kingdom. Nakaturo ba sa inyo? Amen. Kahit saan ako pumunta, bro, nakaturo eh. Kahit pa sila, kahit saan ako pumunta, nakaturo sa'yo. Big three, It leads you in the kingdom. Amen. Amen? Amen. Tayo po lahat ay napasalamat sa kanya. Let us stand and pray. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa pagpapala mo ng mga dakilang sa iyo. Nawa na hamon yung aming mga kagustuhan, yung aming pananampalataya upang lalong magpatuloy ng paglilingkod sa iyo sa kabila ng maraming mga pagsubok at challenges na ilalagay at hahayaan mong umarang sa aming darang. Alam namin, Panginoon, success is not because of us, but because of you. So we just wanted to run, Father Lord. Just wanted to run. We just wanted to enter and finish the race, Panginoon. Not for our own benefit, but for your own glory. Maraming salamat po sa iyo. Nagkapihan, pagdulhati ng dakila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.